Magandang araw mga kabiyahero. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nagsalita na si dating Senator Ping Lacson tungkol sa ebidensya niya at tinuro si Tambaloslos Macoy at Lisatanas. Pinatatamaan niya ang mga pinagagawa ng mga kongresista at senador patungkol sa pamimigay ng ayuda. Si dating Senador Ping Lacson ay kilala noon na matyagang tagapagbantay ng pambansang budget na tinitiyak ang mga kahini-hinalang pagsingit ng Kongreso na tinatawag nila noong pork barrel. At ngayon hindi na napipigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan, at pinuna niya ang pinagagawa ngayon ng mga kongresista at mga senador tungkol sa pamimigay ng mga ayuda na hindi naman ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista, ayon pa sa dating senador. Panoorin natin buong programa ni Attorney Harry Roque. Ang paglalapa ng 90 billion na pondo ng taong bayan para sana sa kanilang kalusugan. Pero bago natin puntahan yan, bakit ba ako talaga ay emosyonal pagdating dyan sa PhilHealth? Dalawang bagay po yan. Unang-una, kaya naman ako tumakbo bilang isang kongresista noong 2016. Kasi parang mga 8 beses ako naimbita ng Committee on Foreign Affairs sa Kongreso tungkol doon sa baselines law. Ang paninindigan namin ng aking dean sa College of Law na si Merlin Galiona, dapat ang teritoryo natin ay patuloy na ang basihan ay ang Treaty of Paris. Kasi doon naman sa international law, bagamat tayo kasapi sa UNCLOS, may tinatawag na uti possidetis juris, colonial boundaries shall be respected. Para nga magkaroon ng stability. Dahil kung hindi ma-respect ang colonial boundaries, palagi magkakagera, no? So sabi namin, napakalaki at napakalawag ng territorial sea at ng internal waters ng Pilipinas kung tutuparin pa rin ang Treaty of Paris. Matapos ang 8 beses na iniimbita kami dyan, hindi naman nila pinakinggan. So tinanong ko yung nasirang Congressman Cuenco ng Cebu, bakit ba imbita sa amin tapos di naman pala kayo makikinig? Ang sabi niya, kasi Prof, wala kang mandato sa taong bayan. Mga kongresista, nakikinig lang doon sa mga may mandato. Kaya sabi ko, ganun ha? Eh di sige, kukuha ko ng mandato sa taong bayan. Yan po talagang dahilan kung ba't tumakbo ako at nanalo noong 2016. Bakit naman emotional ako at talagang attached ako sa universal healthcare? Personal po yan. Kasi nanay ko, hindi naman po mahirap yan. Heredera yan, nagtrabaho sa Amerika, OFW nga po ang naging karanasan namin. Pero nung siya po'y namatay dahil siya ay diabetic at nagkaroon ng renal failure, mahigit 36 million po ang ginastos niya sa ospital. At namatay nga siya on the very moment na naubos ang kanyang cash. Parang ninais na niyang pumanaw na para hindi ako mahirapan dahil naubos na nga ang pera niya. Sabi ko nga, naku, ito ng mami ko naman talaga, kung pera lang naman ang problema, miski naubos na niya pera niya, pwede ko naman siyang paggastusan, wag lang sana siyang pumanaw. Pero pumanaw po siya. Meron po siya talagang sapat na salapi na naipon, marami pa siyang ari-arian, pero ubos po. Limas ang kanyang 36 million dahil 3 beses, 1 linggo po siya nagpapadialysis. So nakarating po ako sa Kongreso sa kauna-unahang araw ng 17th Congress. Yan po ay June 30 na hapon, pinila ko na po yung aking mga bills. At ang aking kauna-unahang bill ay parang House Bill number 14 ata yun, no? Kasi nauna muna si Speaker Alvarez na mag-file ng kanyang mga bill, pero sumunod na ako. Bakit ko alam yun? Kasi nagtrabaho na po ako dyan sa Kongreso, no? Okay, nag-aaral sa UP Law. Working student po ako noon, so alam ko ng patakaran. Maga pala, pumila na kami. Kaya po, House Bill number 14 yan, matapos yung mga bills na final ni Speaker Alvarez, yan na po yan, universal healthcare. Kasi alam ko na kung ang nanay ko ay hindi naman mahirap, nalimas, paano na yung mga mahihirap? Mamamatay na lang sila dahil sa kahirapan. At yan naman po ang dahilan kung bakit tayo ang primary author, dahil tayo po yung unang-una nag-file ng Universal Healthcare Bill, at hindi lang po yan. Tayo po nag-sponsor niyan sa Kongreso at mag-isa po nating dinipensahan yan. Dahil nung chairman ng Committee on Health, nung araw na diniskurso po yan sa Kongreso, nasa Amerika. So mag-isa ko po yan dinipensahan. Kaya po talagang meron akong sense of ownership dyan sa Universal Healthcare dahil personal po ang dahilan. Ayaw ko maulit yung karanasan ng aking nanay na nalimas ang kanyang salapi dahil lamang sa pagkakasakit. At kaya nga po, isa sa pinakaunang benepisyo ng Universal Healthcare, ngayon po, hanggang 4 pangang dialysis, libre na po yan. Sagot na ng PhilHealth. Pangalawa po, hindi na kinakailangan magbayad ng premium para maging miyembro ng PhilHealth. Lahat na ng Pilipino po, member na ng PhilHealth. Kasi nga po, obligasyon ng Estado sa ilalim ng karapatan ng kalusugan na gawin ng lahat ng Estado mga hakbang para maibigay yung karapatan ng kalusugan sa mga mamamayan at yung karapatan mabuhay. Progressive steps. Kaya nga po, bibigyan ko kami mga technical committee doon na magsasabi kung ano yung mga libreng maibibigay at dahil ang pinakamalaki naman pong problema talaga natin, diabetes, tuberculosis, yan po ang pinigay natin. At para nga po maiwasan ng dialysis o di naman kaya ang open heart surgery, linibre na rin natin ang mga maintenance medicines. At para nga po manatiling malusog, linibre na rin natin yung mga diagnostic. Dati kasi ang PhilHealth, makakakuha ka lang ng benepisyo kung kayo na hospital na. Mananatiling malusog ang mga Pilipino. Pasensya na kayo na wala. Now, doon po sa ating sinulong na batas,
progressive po. So hindi kaagad-agaran na lahat ng sakit ay mabibigyan talaga ng benepisyo. Sinimulan lang po natin yung pinakamaraming may sakit na mga Pilipino at kasama na po dyan ang high blood pressure, ang diabetes, ang heart disease at tuberculosis. Pero ang larangan ang layunin po ng batas darating sa punto na halos lahat na po ng sakit dapat meron ng benepisyong mabibigay at ang talagang layunin ng batas gaya sa Europa kung saan ko naranasan ng universal healthcare yun ako nag-aral sa Inglaterra na libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood test, ang gusto natin mangyari lahat po ng gamot at paggamot ay dapat malibre bilang karapatan ng mga Pilipino. So dahil nga po progressive ito, habang nagpapalaki ng pondo ang PhilHealth, ay limitado pa lang ang mga benepisyo. Pero dinagdagan din po natin yung mga kung saan manggagaling ang pondo ng PhilHealth. Hindi lang po budget ng Department of Health, hindi lang po sa premiums, pati po yung kita ng PAGCOR, yung kita ng PCSO, at saka yung tinatawag na sin taxes. Yan po ang mga nagpopondo. Ang nangyari po, dahil kakaunti pa lang ang benepisyong nabibigay ng PhilHealth, lumaki ang pondo ng PhilHealth. Anong dapat ginawa ng PhilHealth nang lumobo ang pondo niya? Unang-una, nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sa totoo lang po, wala pang benepisyo na bibigay sa stent. Yung stent ng heart ay napakadami po nagpapastent at mas mura po yan kaysa sa open heart surgery. Ang open heart surgery, ang benepisyo makukuha lang kung gagawin yan sa Philippine Heart Center. Bakit hindi sa lahat ng mga hospital? Ang cancer, yung ating cost of chemotherapy at radiation, hindi naman bayad lahat. Dapat bayaran na lahat yan. So far, ang nababayaran lang po na lahat ay yung pang-dialysis na ang maximum naman po ay pang-4 na beses kada linggo. Tapos, nalalaman ko po ngayon na bagamat dapat libre na yung mga maintenance medicines, dahil katungkulan na yan ng mga lokal na pamahalaan, hindi pala totoo na nakakakuha ng libreng gamot. Kaya nga po kung mayroong sobrang pondo ang PhilHealth, dapat yan binigay as karagdagang benepisyo sa mas marami pang sakit o di naman kaya ilinaan pambili ng gamot ng libre na ang gamot. Kasi hanggang ngayon po ang insulin hindi naman po makukuhang libre. Ang nakukuhang libre lang yung mga tabletas gaya ng glucophage. Now, bukod pa doon sa pagbibigay ng mas maraming benepisyo kung marami silang pera, edi huwag sila mangolekta ng mas mataas na premium kung sobra-sobra ng pera nila. Kasi nga po, doon sa implementing rules and regulation, hindi po doon sa batas na sinulong ko, regular na tumataas ang bayad ng miyembro ng premiums doon sa mga nakakabayad. So kung sobra-sobra na ang pera, dapat yan, hindi na ipinataas ang PhilHealth. So kung ayaw mo magbigay ng mas maraming benepisyo, huwag kang tumanggap na mas mataas na premium. Pero malinaw na malinaw po doon sa batas, no, na ang pondo ng PhilHealth dapat lamang mapupunta sa mga miyembro. Pero ngayon po, dahil sa katutak na ang pera ng PhilHealth dahil hindi naman ginagamit sa benepisyo at patuloy pa rin ang paniningil nila ng mas mataas na premium, abay, ito po ang pruweba. Ito po ang pruweba na ang board ng, lakihan natin ito mas malaki, yung board ng PhilHealth, unang-una, ayan, ibaba natin. Babasahin ko po, anong naging desisyon ng board. Dito ko po sa telepono ko babasahin. No? Abay, ito, based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of government subsidy for premium contributions that are more than the benefit expenses of indirect contributors. So apparently, merong 89.9 billion na pera ang linaan ng gobyerno para sa premiums na hindi naman nagagastos dahil hindi nabibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga miyembro. So kung meron kayo extra na pera, dahil sabi ng batas, dapat gastusin yan para sa benepisyo ng mga members, dapat nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sagutin nyo na yung stents o siguro yung mga open heart surgery. Sagutin nyo na rin yung full cost ng chemotherapy at saka ng radiation dahil yan naman po talaga ay napakamahal. No? Sagutin na yung mas maraming gamot na maintenance na ngayon ay palaging kulang sa mga local government units. Pero nakasulat din po sa batas na yan, hindi dapat ibabalik sa national government ang kahit anong sobrang pondo. Dapat yan ubusin sa mga miyembro. Sa katunayan, hindi nga dapat magkaroon ng savings and PhilHealth. Dapat yan ubos sa benepisyo dahil hindi po ako naniniwala na with 110 million people na karamihan sa atin ay mahihirap, hindi natin kinakailangan ng tulong medikal. Dapat tignan nyo na lang yung mga pumipila sa PCSO. No? At kung talagang maraming pera kayo, di gawin nyo ng libre lahat. Kasi ngayon, ang tuberculosis, 7,000 lang ang binibigay na benepisyo. Sagutin nyo na rin pati yung pag-hospital nang magkaroon na ng zero billing courtesy of PhilHealth. Dahil yan naman talaga ang layunin ng universal healthcare. Dumating sa punto na libre na talaga ang paggamot at ang gamot. Pero ito po, nakasaad po dito sa isang memorandum na address sa Execom, yung Executive Committee ng PhilHealth, na nagkaroon na raw ng approval ang board na yung government subsidy for premium na sumobra dahil ito ay sobra dun sa mga expenses ng indirect contributors ay ibabalik sa gobyerno. 89.9. At ito pa nga po yung schedule ng pagbabalik. Ang first tranche May 10, 2024. Ngayon po, August 21, 2024, 10 billion. 20 billion ng una, 30 billion sa October 2024, at 29.9 billion sa May 26, 2025. Ano pong nakapagtataka rito? Ito po yung rini-release, 90 billion sa panahon ng eleksyon. Alam naman natin na may mga bagong ayuda na inilabas kasabay din ng pirma. So anong gagawin nila? Yung pondo na nakalaan para sa
kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Naalala nyo ba nung panahon ni GMA, nung na-impeach yung GMA, isa sa ginawang basehan para ma-impeach siya, yung pamimigay ng PhilHealth membership card sa panahon ng eleksyon. Dahil ng mga panahon na yon, hindi ka pa pwede maging miyembro ng PhilHealth kung hindi ka nagbabayad ng premium. Hindi na po totoo yan. Dahil sa batas natin, lahat ng Pilipino, dapat patunayan mo lang Pilipino ka, miyembro ka na ng PhilHealth. Hindi ba ho napakalaking kawalangyaan yan? 90 billion na kailangan ng mga Pilipino para mabuhay dahil sila may sakit, gagamitin na naman sa politika? Yun pang mas masakit. Buti sana kung lahat yan ibibigay nila sa taong bayan na form of ayuda. Alam natin na yung ginagawa nila sa pirma, kunwari, 3,000, pero 500 lang ibibigay. Bubulsahin pa ng mga politiko. Ibig sabihin, yung 90 billion na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap, po pwedeng mabulsa pa yan ng mga politiko. Papayag ba tayo? Uulitin ko po. Emotional po sa akin nung isinulong ko ang universal healthcare dahil inalay ko po yan alang-alang sa memorya ng aking nanay. Na bagamat hindi po dukha, nalimas ang kanyang kayamanan dahil sa kanyang pagkakasakit. Ang nais po natin, yung extra pondo ng PhilHealth kung meron man, tustuso na at bayaran na ang lahat ng mga gastos ng mga mahihirap nang hindi po sila mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Sana po, masunog kayo sa impyerno, kayong mga walang ya, kayong mga adik sa pera, mga kurap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Magkasakit po sana kayo na maubos din ang pera nyo, na matikman ninyo at maranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga mahihirap natin na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Patawarin ako ng Panginoon sa aking mga sinasabi. Lord, forgive me, tao lang po. Pero hindi ko po talaga masikmura ang kawalangyaan ng lulustay at kukurakutin ang pondo that literally spells the difference between life or death para dun sa ating mga mahihirap. Patawarin niyo rin po ako, pero din po ang aking paninindigan. Kaya nga po ulitin ko, sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakutin ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundong ibabaw na ito. Pangako ko po iyan. Tignan natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo, emotional, alam niyo naman po talaga, talagang walang tigil po ako nung namatay aking nanay kasi nga po, masakit na parang ninais na niyang mamatay, na parang wala akong kakayahan na tulungan siya sa kanyang pagkakasakit. Hindi naman po. Nung namatay naman po siya, mahigit 25 years na ako nagpa-practice ng law, pero hindi naman po tayong kakayahan. Kaya sabi ko, sana ninais na lang niyang mabuhay at hindi na niya inisip na magiging pabigat siya sa akin. Ganun pong ka-emosyonal ang aking paningin dito sa pagtagumpay ng aking batas na inalay ko sa aking nanay. Tignan po natin ang mga say ng ating mga viewers. Wala ba? Naku, baka ba niya hindi sila interested sa PhilHealth, ha? Letty, hi attorney, they have a special place in hell. Sana nga po pati doon wag na sila tanggapin dahil parang karumal-dumal talaga yung gagawin nila. Pagpipestahan nila yung nakalaan para sa pinakamahihirap ng ating lipunan. Flor de Lis Clano, ginawa nilang bago ang PhilHealth. Akala nila savings nila. Hay, kaya hindi nagbayad sa PhilHealth. Sayang lang pera ko napunta sa bulsa na sakim sa pera. Totoo po yan. Dapat ganyan po talaga tayo. Magagalit tayo dahil ang intention ko po bilang nagsulong yan, wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. DOF team dito po sa Cebu, palagi ubos ang equipment sa operation, attorney every 3 months bago sila magbigay uli. Pero dami nang operahan araw-araw. Tapos ang mga mahal ng mga equipment, isa lang nasa 3K. Plus paano ba yung mga walang kakalungkot? Buti na lang may malasakit center pa. Ayun nga po dapat lahat po yan, dapat dahil sa PhilHealth, hindi na nga po dapat magkaroon ng malasakit dahil dapat yan, bayaran na ng PhilHealth. Magtakin mo, may sobra naman pala silang pondo, dapat hindi nila ibuhos sa benepisyo ng mga miyembro. The bakeries, nakakaawa mga Pilipino, kaya sobrang sama loob ko. Kaso, sa sahod at makikita ko ang tax ko. Kurakutin lang din naman pala. Pag di nagbago presidente till 2028, lalayas na talaga ako ng Pilipinas. Wag naman po. Makibaka po tayo. Husgahan po natin ang presidente na pinayagang lustayin ang salapi na nakalaan para sa mga mahihirap. Susan na Kidangin, umabot ang bills namin ng 300K. Puwera pa yung ibang binili namin sa labas. Yun nga po Kung sobra-sobra pera nila, didagdagan nila yung benepisyo nang wala nang dinadagdag ang mga taong bayan. Ang PhilHealth po kasi, yung mga benepisyo niyan, pang pribado at pang publikong hospital. Kaya po yung mga teroristang NPA, hindi po yan bumoto pabor dyan kasi sinasabi nila, payayamanin lang daw yung mga pribadong hospital. Ang katotohanan, 70% ng mga hospital natin pribado. Kung ina-nationalize mo yan, katumbas ng national budget for 1 year, kung ina-nationalize mo. So mabuti pa na magbigay ka na lang nga ng benepisyo sa lahat. Nang sa ganun nga, mabawasan yung babayaran ng taong bayan. Pero kung sobrang pera, dapat yan, zero billing. Sino Yisheng, attorney, talaga ba na hindi pwede magamit ang law na yan for outpatient consultant o labs? Ay, pwede na pong magamit, ha? Pwede na pong magamit for labs. Malaki din ang problema kasi in most public hospitals, especially primary care centers, kulang din ang diagnostic procedures. Yun nga po
meron naman palang 90 billion. Eh dapat yan, tinustusan yung mga lab diagnostics. Kasi kapag alam mong may sakit ka, maaagapan at mas kakaunti ang gastos ng gobyerno para paggamot. Di ba po, sentido común? Jasmine, Spokes, what are your thoughts about its IRR? Ay nako, yung pag-increase po ng premiums, yan po ay gawa-gawa lang ng mga taga-PhilHealth. Wala po yan sa batas. Nasa IRR po yan. Linda Abued Schlopsi, Attorney Harry Roque, greetings from Vienna, Austria, Europe. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa mamamayan. Ay magkakaroon po tayo ng maisog sa Vienna at magkakaroon po ng maisog sa Milan. At itong linggo po ito, papunta tayo ng Tokyo at magkakaroon po ng maisog Tokyo. Darlene D. Suke, Attorney, do you personally use PhilHealth? Kamusta po experience? Legit po ba? Totoo po. Nung ako'y nagkasakit, kaya alam ko, pulmonya, 7,000 lang ang natanggal. Ang bill ko ata 38,000. Kung may sobrang pondo palang PhilHealth, dapat wala na ako nabayaran na dapat sinagot na yung buong 38,000. Yun po ang intensyon ng batas. Kaya lang po hindi sinasagot lahat dahil sa una, maliit pa yung pondo. Pero palalakihin po yun para magastos na. Saka sa totoo lang, wala dapat savings yan. Dapat lahat yan inuubos para sa benepisyo. Francis Loyola, Spokes, is this how you envision the execution of the law when you wrote it? Hindi nga po. Naku, binaboy po nila yung batas at ginawang gatasan ang PhilHealth imbis na ibigay sa pamamaraan ng benepisyo sa mga mahihirap. Bongits, just arrived here in Maisog Rally in New York. Marami na kami dito looking for Attorney Vic Rodriguez. The Guard, grabe ang PhilHealth, wala na nga po ito ang ibang malasakit center ngayon. Grabe po talaga. Okay? Vicente Esplana, good morning Attorney H. Roque, musta na ang 90 billion ng PhilHealth, mukhang busog na naman sila. Hindi yata nila tatantanan na di malimas ang kaban ng bayan bago sila lumaya sa Malacanang. Yan din po ang aking sentimiento. Para talagang history repeats itself, no? Kleptocracy po ang tawag dyan. Yung talagang adik sa pagnanakaw. Alnogi Yal, 2025 Senator Harry Roque, maaari bang connected yung 90 billion unexplained noble cause fund sa pagtakbo niyo sa Senado, kasabay sa Love for All bus ni Ma'am Shi, pang kampanya, nagtatanong lang po, alam niyo po yung Love for All bus na yan? Ano yan ha? Ginagawa na namang, ano ba yun? Ginagawa na namang politika yung universal healthcare. Eh, dapat po, sagot na talaga yung mga labs ng universal healthcare. Hindi na dapat ginagawa para sa politika yan. Wala pong pagkakaibigan yung pagmimigay ng PhilHealth card na dahilan na nanalo yung isang senador na yun. Di ba? Donna Castro, sa universal healthcare po ba kasali ang mga OFW? Kasali po. At hindi lang po mga OFW, pati po mga pamilya nila. Datuhe Gulo, tulad po sa Canada, Sana Attorney Harry. Yan po talaga ang aking karanasan nga, dahil sa Europa po, universal healthcare ang umiiral. Sagot po ng gobyerno ng pagkakasakit. Dahil nagulat nga ako, foreign student ako sa London, abay yung aking gamot as diabetic, ang aking mga lab test, libre lahat. Na-shock talaga ako. Akala ko mamamatay ako sa mahal ng mga presyo ng bilihin. Abay libre, ang bayad ko lang para sa 2 buwan na gamot, parang 5 pounds na administrative fee. At yun sana ang gusto nating mangyari dito sa Pilipinas. Sagot ng gobyerno ang gamot at pagpapagamot. Susan Kidangan, yes po, zero billing dapat para naman guminuhawa at makapaggamot ang mga mamamayang Pilipinong walang kakayahang mga bayad sa hospital bills. Eh, alam nyo, basta makabigay ka ng libreng edukasyon at libreng gamot at paggamot, happy na po ang taong bayan kahit at panggawin nyo sa gobyerno. Hindi nila naintindihan yan. Kung kayo talaga ay gahaman sa kapangyarihan, ibigay nyo lang yung libreng gamot at libreng paggamot at libreng edukasyon. Dagdagan nyo pa ng tahanan na mababayaran ng taong bayan, tahimik na po ang taong bayan. Mababaw po ang kaligayahan ng mga mahihirap na Pilipino. Elizabeth Ganido, magandang gabi po, Tony. Yun nga po, nakakalungkot. Bukod sa mahal ang mga hospital, bihira magkaroon ng libreng gamot. Kaya pinili ng sister kong manatili sa London till she passed kasi libre ang hospital. Yan po ang nagturo sa akin ng universal healthcare. At kaya ako naman sinulong na sa Pilipinas yan. Dati inisip ko, kasi mayaman ng England, kaya nila. Nasyak ako. Dahil ang Thailand, nagsimula ng universal healthcare. Dati, 5 baht ang bayad. Ngayon, 0 billing na. Sabi ko, kung ang Thailand, na kasing unlad lang natin, kaya gawin yan, walang dahilan para hindi natin mapatupad yan sa Pilipinas. Pero dun po, hindi ginagamit ang pondo ng universal healthcare para sa mga more noble causes, i.e. pangungurakot. NARS, zero bill po ang Canada. O nga po, yan ang akin talagang hinahangad. Darating tayo na zero billing talaga dahil nga sa universal healthcare. Menadro, Manalangsang, pwede bong kasuhan ng malversation of public funds, ang constitutional, pwede ba yung pasok ba yan? Kakasuhan ko po sila. Ipakukulong ko po sila. Kung hindi malversation, plunder. Dahil 4 na beses po nag-remit sa gobyerno, 4 na instances yun. So po pwede na pong plunder yun. Okay. Cecil Payumo, Bongiorno, Tony Harry, regarding naman doon sa program fund na 800 billion ng Bangag Republic, please educate us regarding that. Pondo nakatago sa buong taong bayan. Bakit wala si PRRD nyo noon? Well, yung 800 billion po ng Bangag Republic, yun nga po, yan ay mga hindi pa napupondohang mga proyekto. Pero nakakalungkot po, tinaas nila yung 800 billion na walang napondo, pero tinanggalan nila, pinasok nila sa walang pondo, yung mga proyekto na napaka-importante. Gaya for instance, yung counterpart fund ng mga foreign funded projects, yung bus project ng Davao, meron tayong porsyento na dapat tayo magbayad. Abay, tinanggal yun. So hindi ngayon mapatupad ang mga project, yung bus project sa Davao dahil walang counterpart fund at linagay sa unprogrammed funds. Ay nako, Queen Cleopatra, incomplete ang karamihan
kagamitan ng public hospital attorney, samantalang laki ng budget ng PhilHealth, lalo na sa laboratory, tinuturo sa labas, gilid-gilid, mukhang mga peke naman ang result. Kaya nga po malungkot nagsole ng pera sa national government na pinagbabawal, sabi ng batas na ating isinulong, lahat ng pera ng PhilHealth dapat mapunta sa benepisyo ng lahat ng Pilipino dahil tayo ngayon ay miyembro ng PhilHealth. Jimmy Cabusao, good evening po attorney, sa tingin niyo po ba alam si Bangag sa mga kaganapan sa PhilHealth? Well, alam po niya yan. Hindi po pwedeng hindi. Sky, yung nag-aagawa, buhay ka na, nagdadalawang isip ka pa na magpa-hospital kasi isipin mo ang pambayad kaysa sa gumaling ka. Ganyan sa Pilipinas. Yun na po, yun ang nakakalungkot. Yung sa karanasan ng nanay ko na hindi mahirap, na limas, talaga pong mamahirap, namamatay na lang dahil sa kahirapan. Kaya nga po sana makarma kayo, mga lumalapa sa pondo ng taong bayan. Fatima, ang Qatar attorney, basta may healthcare ka, zero bills sa hospital. Yan po ang universal healthcare. Katungkulan po yan ng gobyerno dahil meron po tayong karapatan na mabuhay. Paano ka mabubuhay kung di mo kaya magpagamot, di ba? Zenny Almoroto, kawawa namang mga mahihirap, may making hospital sa Baybay Leyte, puro walang doktor. Kami mga mahihirap, namamatay na lang kasi walang paggamot sa private hospital. Walang hiya gobyerno. Talaga pong walang hiya. Sa lahat ng lalapain, yung pangtustus ng buhay ng mga mahihirap ang pinili nilang lapain. Regine Suji, maunlad naman talaga ang bansang Pilipinas nang dahil sa mga magnanakaw na nakaupo dyan, kaya maraming naghihirap. Totoo po yan. Nelia Yu, malaki tulong ang PhilHealth. Nagamit namin ito, libre ang blood chem, consultation at gamot sa mataas ang cholesterol, pero for 1 month lang. Dapat nga po yan, permanente, kasi yan yung karanasan ko sa England. Basta ikaw ay meron karamdaman na kinakailangan ng regular blood test, libre talaga yon. Angela Rivers, kung kakasuhan mo sila attorney, you better take good care of a lot. You know what I mean? Every good soul that oppress their evil doings, may ino-oppress sila. My prayers for you. Sanay na po tayo dyan. Hindi na po tayo tumigil sa pakikibaka panahon pa ng Marcos Sr. So yan po ang kwento ng ating talambuhay. Kung patuloy na makikibaka. Naila Gel Federer, attorney, maganda, ora mo, pumayat ka na, keep it up, God bless po, keep helping PhilHealth members. Syempre, I need to walk the talk. Para po maging matagumpay ang universal healthcare sa Pilipinas, dapat manatiling palusog. Yan po yung kabahagi ng health promotion, yung pagtigil sa sigarilyo, pag-exercise, at pagkain ng tama. Luz Raagas, sa Thailand po, ay matatapang ang tao doon, ayaw nila ang mga salita, gusto nila gawa agad. Kaya ang gobyerno doon ay takot sa mga korap. Sana nga po, ganun din ang mga Pilipino, nang matakot na sa taong bayan ang mga korap. Miss Independent, attorney, di ba nagbaback to zero yung country kung di nagamit ang current year, by next year, magbaback to zero yan siya. Tama po ba, attorney? Matagal na akong nagbabayad ng PhilHealth pero di ko napapakinabangan. Hindi po siya nagbaback to zero. Continuous po ang bayad dyan. Kaya nga po nakakainis. At dapat po, talagang pagsamantalahan nyo na yung mga benepisyo ng PhilHealth. So mga kapatid, mga kababayan, paumanhin po kung tayo ay talagang matindi ang galit sa mga naglulustay at nakikinabang sa pondo na dapat ay pagtustos sa buhay ng mga mahirap. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!